Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at hindi pa seniors. So muli, nagbabalik ang ating kasama, walang iba kundi si Tita Lisa Yap. At sabay-sabay tayong uminom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. So, salamat naman sa Diyos at ikaw ay nagpaunlak po para naman talagang mapagkwentuhan natin at mabuo natin itong ating serye, Kailan ba darating ang bukas? Lagi naman ang mga matatanda, laging pangaral sa mga bata, maghanda ka para sa bukas. At ang tingin lagi na matanda sa mga bata, kayo ang pag-asa ng bukas. Pero paano nga ba? Kailan nga ba darating pare-pareho sa atin yung magandang bukas na yan? So, sabi niyo pa nung ating nakaraang kwentuhan, ang daming opportunities na dumarating sa buhay mo. Pero yung pinakahuling opportunity na makapagtrabaho ka sana sa Taiwan, tama ba yon? Sa Taiwan, pero mas pinili mo na ang pagtibok ng iyong puso. Puso talaga. So yun ba ay inintay mo ba talaga yon? Na dumating siya? Yan ba ang bukas na pinapangarap mo sa piling ng iyong asawa? Magandang umaga po. Magandang araw. Tibok ng puso, career, binalanse. Okay. Yun ang nangyari. Pero hindi naman ibig sabihin nag-asawa lang ako dahil gusto kong parang ang aking napangasawa ay nakilala ko sa isang MBA program. Kasi po pangarap ko talaga po nung dati, dapat po mapapangasawa ko matalino. Hindi ko naman po alam kung matalino nga. Basta sa MBA program ko po siya nakilala. Doon po kami nagkaroon ng... So, hindi nalalayuan. Kwento mo kasi dati, gusto mo basketballista, PBA. Pero dito, ang binigay ng Diyos sa'yo, matalino talaga kasi MBA program. MBA program. Matapos po kasi ako nag-college, inisip ko na parang kulang pa. At ang sarap-sarap kasi ng buhay sa campus. Feeling mo lagi kang bata pag nasa campus ka . So, doon ko po siya nakilala. Nagkaroon ng ligawan na siguro mga 2-3 buwan. Tapos, diretsuhan, kasi hindi na po kami mga bata di ba? Parang by that time, 24, 20, kasi 27 po kami lumagay sa gulo. Hindi po, lumagay po sa tahimik, lumagay sa tahimik. Lagi pong merong pag-asa. At ilan po ang naging blessing? Ilan na naging bunga ninyo? Meron po kami po ay nabiyayaan ng 3 supling. Ang aking pong panganay ay blessing po na siya po ay isang manggagamot, pediatrician po siya. Yung aking pong pangalawa na lalaki, isa po siyang computer science graduate, meron na po siyang sariling trabaho. At ang aking pong pangatlo, sumunod po sa yapak ng kanyang ate, ay isa rin pong graduate ng medisina. Wow! Let us praise the Lord! Thank you po, thank you. So, kita mo yung kwento mo sa amin nung nakaraang Lunes, di ba? Yung lahat ng tribulations and challenges. Pero sa dulo nun, may magandang bukas palang naghihintay at sigurado na ang laking porsyento doon ay dala ng iyong contribution as a mother of preparing your children for that brighter future. At ngayon nga ay talagang inani na nila. No? Nagbe-bear na ng fruits talaga yung mga pagsisikap na yon. So palagay ko ito yung magandang pagkakataon din na magabayan mo rin ang lolos and lolas, titos and titas, pati na yung mga kabataan na nanonood sa atin ngayon, na paano ba namin mapapaghandaan yung bukas na yan. So solicited to Okay, talagang sa mass media nakikita nilang kailangan na yung makapakinig sa'yo dahil ang ganda ng twist ng buhay mo no? Merong sequencing. Kaya kung iaayos lang talaga ang sistema ng buhay at sa awa ng Diyos, talagang maaabot namin yung bukas na pinapangarap ng Diyos para sa ating lahat. So, pwede mo ba kaming tulungan? Ano bang unang mga hakbang na dapat naming iayos sa buhay namin? Maraming salamat sa tiwala. Pero sisimulan ko lang po sa pagsabi na ito pong aking ibabahagi ay nag-work po sa akin. Natutuhan ko po sa libro, na experience ko po sa aking trabaho, natutuhan ko po sa aking trabaho, at hindi ko po sinasabing
matiwasay na matiwasay. Lahat naman po ng bagay, pag natutuhan ninyo, narinig ninyo, at pag hindi ninyo pinapractice, baliwala po yun. Ang alam ko pong logic dyan, kapag mayroon po kayong narinig, natutuhan, napag-aralan, dapat po sa loob ng 72 hours, medyo i-practice ninyo para lang po yung pagsasaing. May rice cooker ka, kung hindi mo naman alam kung paano pindutin yung rice cooker, hindi po yan maluluto. Baka po paglagay nyo dun sa rice cooker, akala nyo magic na po yan. Kasi rice cooker nga po, di ba po? So, paano? 72 hours, 72 hours. Kapag kinumpute po natin yan, kung tama pa yung pag-compute ko, parang 4 na araw. Okay? Para pong nadinig nyo ngayon, umuwi kayo, natulog kayo, iniisip nyo kinabukasan, sa susunod, yung naisip na nadinig nyo, i-practice ninyo ng konti. Bakit po konti? Meron po laging tinatawag na trial and error, and pag hindi po ninyo gusto, pwede naman po ninyong iwanan, okay? Tip po, bakit po pwedeng magkaroon ng matiwasay na buhay? Hindi ko po sinasabing ang tip sa loto, hindi rin po tip kung ano-ano. Nung araw po na nagsisimula ako, basta po ang lagi ko po ngayon ibabahagi ay nung meron na po akong pamilya. Sarili pong pamilya kasi po yung nanay at tatay ko ay pamilya ko pong una, ito pong nag-asawa na ako, ang tawag ko po dito, ito na po yung aking primary family na kami na pong mag-asawa ang nag-create. Okay? Ano po ba yung tip para merong matiwasay? Ako po, tuwing may hawak na pera, meron pong pera na manggagaling sa aking asawa, meron din pong manggagaling sa akin. Basta ang importante po, nanay, tatay, lolo, kapatid, kuya, ang pera po ng asawa ko ay akin, ang pera ko ay akin pa rin. Okay? So, wag niyo po nagtanong, talaga pong ganon. Basta po babae ang kausap nyo, ang pera po ng asawa nyo, entrega sa inyo, pero yung pera po ninyo, hindi nyo po entrega sa kanya, wala pong ganon. Okay? So, parang dalawa po yung pera ko, pero yung asawa ko wala na po siyang pera. Okay? Na-practice ko po na magtawag na budgeting. Ano po ba yung budgeting? Basta may pera, pwede kang merong i-budget. Okay? So talaga pong gumawa ako ng 18 envelope. Yung po ay nilagyan ko ng kanya-kanyang sulat. Huwag po kayong magsawa sa akin, yung po ay nilagyan ko ng mga gantong salita. Bayad sa Meralco, bayad sa telepono, bayad sa pandesal, bayad sa newspaper, pampasyal, pang charity, pang ganon, lahat po yun. Inilalagay ko po yun doon sa lugar na ako lang ang makakakita. Bakit po? Baka kasi pakialaman. Baka po, tingin ko, naglagay ko doon ng 1,000, wala nang laman. Wala nang laman. Doon po sa ginagawa kong yun, nakakakuha ako ng eksakto kung saan ako nakakatipid. Kasi meron din po akong envelope para sa gas yung gasol. Yes. Di ba po hindi naman tayo buwan-buwan bumibili ng gasol. Pero naglalagay ako lagi doon ng 100 pesos. Budget ka Pag doon. hindi po nagalaw yun, automatic savings ko po yun. Na pwedeng sa susunod, dadagdagan ko yun. So, ibig sabihin, nakikita ko po kung saan doon sa mga isinulat kong budget ang hindi ko laging nagagalaw. At nakikita ko rin po kung saan naman ako sumusobra. Ang kadalasan pong sumusobra, alam nyo kung saan? Dahil po meron akong 3 anak, allowances ng mga bata. At yung tinatawag na pagkain, pasyal. Kasi po lagi po kaming meron ganon para po dun sa banding, hindi po makakalimutan. Bago ko po makalimutan, nanay, tatay, kapatid, kuya, ate, ang mga anak po natin, pagka dumidikit sa atin, hanggang ngayon dumidikit, 1 taon, 2 taon, 4 na taon, hanggang 11 taon. Padikitin nyo po ng padikitin sa inyo. Pag sumama, isama nyo na sama. Bakit po? Darating po ang time, based on experience. Pag inaya nyo po yan, pagka lampasan ng teenager, hindi na po yan sasama. Kayo na ngayon na maghahabol sa kanila. At kung sasama mo po yan, napupunta kayo ng mall, ang sasabihin po sa inyo yan, Ma, saan po tayo kakain? Sagot ka. Ma, pagkakakain na po tayo, pupunta ako dito. Bakit? Kita na lang tayo Kita na lang po tayo. Ganun po. So hanggat sumasama, hanggat dumidikit, padikitin niyo po sa inyo, samantalahin niyo po yung pagkakataon na base po yan sa aking experience. Balik po tayo dun sa mga envelope.
Okay, so meron po akong 18. Bakit po yung 18? Kasi yun na po yung na-identify na pagpupuntahan ng aking pera monthly. Doon na rin po ako nakakakita ng savings, pero wag ko niyo pong kakalimutan na lagi ko pong binabayaran ng sarili ko. Ano po ba ibig sabihin? Kapag ka po meron kayong kita, wag niyo pong kakalimutan na kayo po ang nagtrabaho doon, kayo po ang nagbuwis ng pawis at pagod, bayaran niyo po sarili niyo. Saan po yung binalagay? Yung po yung personal savings na tinatawag. Doon ko po kinukuha yung pang-riban ng buhok, pang-manicure, pang-pedicure, etc., na hindi ko binabawas doon sa aking pangbili ng gas, newspaper, etc. Yung po yung nagdadaan sa akin para wag po akong gumastos ng pera ng ibang tao. Ano po bang ibig sabihin ko ng gastos ng pera ng ibang tao? Yung nangungutang. Yung po yung aking naging sistema. Naputol lang po yun nung nag-graduate na po yung aking mga anak. So mahaba-habang panahon Apo, yan. mahaba-habang. Kasi dalawa doktor mo eh. Yes, Ibig sabihin mahaba yung pagpapaaral mo. Lalo na po nung meron ng nagdo-dorm. Yung aking pong doktora minsan magme-message, "Ma, may libro." Pagpunta mo doon sa bilihan ng libro, akala mo 10,000 lang, 5,000. 23,000 tumataginting. Isang libro lang yan. Hindi naman po isa lang, pero series po yun ng books na hindi pwedeng hindi bilhin kasi merong manual, may reference, may tape, may cassette tape, Set siya. parang set. So, ibig sabihin po, kung hindi po yun napaghandaan ng konti, kakamot po kayo ng hindi makate. Diba po? So, yun po yung siguro konting sharing ko lang na naging dahilan para hindi po masyadong naging mahirap para po masustain. Okay? Aside from that, since medyo madiskarte rin naman po ako ng konti, basta may mga pagkakataon na pwede akong kumita, ginagrab ko po yun. Para lagi pong legal, ha? Lagi pong legal, wala pong illegal at hindi po ako nananapak ng ibang tao para po ako ay maging sagana. Parang ganun, okay? Pagdating po dun sa mga tip na pinag-uusapan, wag po kayong bibili ng bagay na hindi nyo po kailangan. Wag po kayong gagamit ng credit card kung alam ninyo na ang kakayanin nyo lang pong ibayad ay yung tinatawag na minimum. Kasi po, yung minimum ninyong binabayad sa credit card, pagka minultiply po ninyo, 3 taon na kayong bayad, hindi pa tapos. Kasi yung interest lang pala. Kasi po yung interest lang ang binabayaran ninyo for the succeeding 2 years dahil po ang tawag doon ay minimum payment required. Okay? So, hindi ko naman po sinasabing hindi rin ako pumatol doon. Pumatol din po. Okay? Aside from that, marunong din po kasi ako nung tinatawag natin na nag-invest ng konti. Inisip ko rin po yung protection namin. Inisip ko rin po yung ano po ba yung pwede naming maging, naku, nakakahiya pong sabihin, yung magiging ari-arian na pwede ko rin po namang ipamana sa susunod at hindi naman po sabihin, lola naman, nanay naman, umabot ka na ng ganitong edad, hindi ka man lamang nakapagpatayo ng ganito, ganito. Okay? So kung investment po ang pag-uusapan, ano po yung pinaka-primary investment na mimithiin sana para maging mas maalwan ng buhay in the future? Okay. Ano yung marirekomenda nyong dapat unahin? Okay. Tanong po niya, ano daw po ang unang-unahin? Ganito po muna. Pag sinabi po nating investment, ito po ay extra nyong pera. Extra, ha? So hiwalay siya dun sa 18 envelopes. Opo, extra po siyang pera na hindi nyo po gagamitin para sustain yung 18 envelopes. Bakit po? Lahat po ng klase ng investment, meron pong tinatawag na risk. Hindi po sigurado at hindi po ginagaranti. Wala pong klaseng investment na siguradong-sigurado. Meron lang pong sasabihin na meron pong magiging dagdag. Okay? So, meron po tayong tinatawag na stocks, meron po tayong tinatawag na bond, money market, meron po tayong tinatawag na tawag dito, property, yung mismong investment na tinatawag. Pero lahat po ng ito,
kinakailangan po pagpapasukin ninyo, meron po kayong pagkakaintindi. Hindi po yan basta ninyo papasukin, pagkatapos kaya nyo pinasok kasi nirekomenda. Nirekomenda. Dapat po kayo mismo na tao na naglalagay doon sa investment na yon ay may kaalaman. Pag sinabi po natin kasing stocks, ibig sabihin, kumpanya po ito na nanghihingi ng additional na kapital at nagkataon po na kayo ay may kapital, naglagay po kayo doon, ang tawag po sa inyo stockholder. Sisiguraduhin po natin na yung mga nagpapalakad doon sa kumpanya nyo ay maayos para po yung inilagay ninyong pera as a stockholder ay merong maging kapalit sa inyo. So medyo safe yan. Safe yung sinasabi mo. In a certain safe po sense. siya among the others kasi po kita nyo yung kumpanya. Kita nyo yung kumpanyang tumatakbo at kapag ka po kasi maglalagay kayo ng stock sa isang company, syempre naman po babasahin nyo kung ano yung profile ng company. Pero ang catch kasi doon sa sinasabi mo, sila ang mag-i-invest. Hindi lang magdidikta sa inyo, wala magsusway sa inyong desisyon, pera nyo yan. Kung matalo yan o manalo, pera mo yan. Opo. At hindi siya kasama sa 18 envelopes. Hiwalay po yun. Pagka sinabi ko po yung 18 envelopes, yung po yung Basic daily needs. existence po nyo, basic needs po yun, pangbayad sa ilaw, renta, etc. Pagdating po sa investment, yung po yung tinatawag na excess, extra, na hindi po yun gagamitin sa pag-tuition ng bata, pangbayad ng Meralco, etc. Kasi hindi po ganoon ang ibig sabihin ng investment. Okay. Ang investment po ay sarili ninyong isip, ekstrang pera, at ilalagay po ninyo yun doon kasi umaasa po kayo, pagdating na araw na kailangan nyo siya, ay may dagdag. Okay. So, para magkaroon ng sobrang pera na mai-invest, kailangan mo nang maging wise sa bawat ilalabas mong pera. Okay. Ang tawag po kasi doon, pera na ang pinanggalingan ay dugot pawis. Diba po? So, magkakaroon lang po kayo ng ekstrang pera kung during sa kabataan ninyo ay natutuhan ninyong magsubi. Ay, yung hindi po, subi po kasi, nag-save. Diba po? Saan po ba kayo nagsisave? Ngayon po kasi ang nagsisave ang tao sa bangko. Yung bangko naman po kasi parang ATM po yan. Pagdating nyo doon, dumulas yung papel nyo, lumabas yung papel, gastos, diba? So, hindi po yun ang ibig sabihin ng investment. Magkaiba pong magkaiba. Basta ang ibig sabihin po ng investment, paglalagay ng sobrang pera sa isang institusyon na nauunawaan ninyo, nagtitiwala kayo, at feel ninyo na yun ang dapat ninyong paglagyan ng inyong pera. Lagi po ang tawag doon ay extra, excess, hindi po yun ginagamit o gagamitin sa loob ng 4 hanggang 10 taon. Tita Lisa, maputol kita. Ang mga lolos and lolas, marami na silang excess na pera. Kasi di ba, kunyari from the retirement, talagang ano yan liquid na liquid sila. So makaklasify ba siya? Siyempre minus all the expenses, na bayaran na yung dapat bayaran. Pwede na yan, hinog na yan para sa mga investments. Congratulations po sa mga lola at lolo na marami ng pera na sinasabi ni sister dito, okay? Hinog na, nalagyan nyo na lahat. Ako nga, sabi ko nga hindi porket lola ako ngayon ando na po ko doon sa hinog na. Kasi po, ngayon po kasi nag-enjoy ako ng konting travel, etc. Parang gano'n, okay? Meron po akong, share ko na lang po yung sa akin mismo, ha? Meron po kasi akong inilagay sa investment na ang tawag ay bond. Okay? Bakit po bond? Kasi po ito yung sigurado kasi ang pinaglalagyan ko po dito, ang gagastos po ng pera ko dito ay gobyerno. Kunyari po ganito, marami po tayong mga infrastructure, pinatayong tulay, etc. Hindi naman po si PBM o yung presidente ninyo ay laging merong pera. So, kumukuha po yun ng investor, mga ganito, na ang tawag po tayo na mga private na tao, ang tawag po doon, pagkalagay natin ng pera doon, i-issuehan naman po tayo ng certificate para after a year, pwede natin ipapalit yun, yung dati pong binigay natin doon na 1 milyon, pwede pong 1,000,000 at 50. Diba? Parang gano'n. So yung 50 po doon yung kita ninyo. Bakit ko po ba sinabi na sa maiksing lagayan lang po ang lalagyan kapag ka po mga kasing edad ko na?
Kasi po tayo, biglaan na po yung pangangailangan natin. Tama. Wala na po tayong sobrang oras na pagkakataon na para pakitain pa po natin ang pera natin sa mahabang panahon. Marami po kasing klase ang investment na pinag-uusapan. Meron pong maiksing panahon, kalahati ang mahaba, mahabang mahaba. Sino po ba yung sa maiksi, konting maiksi, mahabang mahaba? Doon po sa maiksi, tayo po yun. Dahil po biglaan na kailangan natin siya, so yung pong ating paglalagyan ng investment, yung mabilis na po nating makukuha na wala na pong tinatawag na penalty. Kasi mayroon pong tinatawag na pagka nilagay nyo doon sa investment na mahaba at bigla kayo nangailangan, imbes na kumita kayo, may penalty May pa. kaltas kasi. May kaltas pa po. Bakit? Kasi po yung humiram nun, yun din naman po yung pangako ng pagbalik mahabang panahon. So dapat po, aalamin po natin kung kailan po natin gustong makuha yung ating ini-invest para wala pong samaan ng loob. Yun. Meron po tayong tinatawag na short term, medium, and long. Sino po ba yung nasa long? Ito po yung mga millennials. I-share ko lang po sa inyo na ngayon po kasi natuturuan ko na rin po yung mga millennials. Sino po ba yung mga millennials? Mula po 21 hanggang 38 years old, yan po yung bracket ng millennials. Yan po yung pwedeng kagagraduate, nagkaroon na ng konting ng pamilya at nag-iisip na pong pumasok sa negosyo whatsoever. Yung po yung ibig sabihin ng kalahatian. Yung dulo naman po, yun naman po yung gusto mong maglagay ng ganitong pera, 1 milyon kasi gusto mo pagbalik niyan sa'yo 2 milyon. Yan po yung matagal mong ilagay, matagal mong kukuhanin kasi by the time na matagal siya doon, ibig sabihin, ini-expect mo na talagang nadoble yung pera mo. Ganun so, po long yun. term yan. Yung po yung long term. Ako po laging nagsasabi na hindi po laging basihan ang edad sa paglalagay ng long, medium at saka long term na pag-invest. Ang importante po, bago po kayo maglagay doon sa investment na papasukin ninyo, alam nyo po sa sarili ninyo kung kailan ninyo potentially na gustong makuha yung pera ninyo na may dagdag. Paalala po, ang investment po ay ekstrang pera na hindi po gagamitin sa existence ninyo on a monthly basis dahil hindi po yan ganon. Lagi po nating tatandaan na ang pag-i-invest ay dapat po sarili ninyong isip, walang nang engganyo, at dapat po tanggap ninyo sa puso ninyo na ang investment po lagi pong merong panalo at meron pong paminsan-minsan na talo. Bakit po? Dahil po yung pera natin ay inininegosyo din po nung ating pinagkatiwalaan na dapat po yung napagkatiwalaan natin ay tamang lugar, okay? Para po yung tinatawag natin na darating yung magandang bukas o brighter life or better future ay dumating po sa ating So, Tita lahat. Lisa, ito napakahalaga nitong katanungan ng ating mga followers. So, okay, desidido, short term, ito yung aking kalooban. Pero mas wise, alamin nila kanino nila i-invest. Tama ba yung pananaw na huwag masyado sa pribadong tao? Kasi yung safety nung kanilang ini-invest, kasi may ganun, di ba? Yung kumari mo, yung kumpare mo, hindi mo mapahindian. Tapos papakita nila na as investment yan, mare. So yun yung gusto nating i-remind sa kanila to make them, to help them, guide them na maging wise yung decision. Okay. Again po, wala po akong masamang tinapay doon po sa private person na maglalagay kayo ng investment. Kasi lahat po dapat ng investment place na paglalagyan nyo, dapat po yan ay lisensyado ng SEC. Yan po ay govern ng Bangko Sentral ng Pilipinas at hindi po yan dapat pwedeng maitakbo ng tao na basta ninyo pinagkatiwalaan. Si kumari po ay ninang o ninong ng anak ninyo pero hindi po yan ang magpapatakbo ng buhay nyo forever. Yung tiwala po kasi laging nandyan. Pero sa akin lang po ito, again po sa akin po ito, wala po akong masamang
tawag o ehemplo doon po sa, baka po kasi meron nang nangyayari ngayon na si kumare nagpa-invest sa ganito kasi pagka daw naglagay ako ng 1 million in the next 3 months, every month, meron akong monthly guaranteed na 50,000, etc. Pero yung 1 million ko, dire-diretso, lahat po ng bagay na sobrang ganda, may pangit po sa dulo. Wala po tayong nakalista sa SEC na private person na pwede kayong magtiwala ng investment, okay? Maliban na lang po kung yan ay yung mga online selling ninyo na nakikita nyo yung produkto na pinakikita ganyan-ganyan, baka po dalawang dosensyat, yung po ay pwede ninyong gawin kung kagustuhan ninyo. Pero ako po, personally, in my 32 years practice of the existence of my office now, hindi po kami nagre-rekomenda ng kahit na sino pong tao na maglagay po ng investment, extra pera ninyo sa pribadong tao. Masyado pong delikado. Sobra pong wala pong garantiya na yung pong ipinagkatiwala ninyo ay babalik sa inyo ng tamang halaga, tamang oras, etc. So, wag po sana, lolo, lola, ate, kuya. Wag po. Salamat. So, high risk kasi. So, yung Sobra risk po. talaga. So, maraming salamat for clarifying that. Sobra po. Dudugtungan ko na kasi totoong nangyayari na yan di ba? Opo. So, paano naman, nakakasilaw kasi yung interest, yung bang return, di ba? Kasi sinabi mo, fix, ito yon. Tapos, at the end of this term, ito yung matatanggap. Very enticing kasi, pagka yung bang sa maliliit, sa mga pribadong tao, ang laki nung return sa simula. So, ano ba masasabi natin sa mga lolos and lolas na eengganyo? Kasi ang bilis ng balik Okay. Mga lolo, lola, ate, kuya, okay? Sa ngayon po kasi ang ginagaranti ng ating Office of Central Bank po natin at saka ng SEC, Securities Exchange Commission, between po ito ako po ay merong basihan dito para po maging safe yung investment ninyo, depende po kung short term, medium at saka long, between 3% to 10% a year doon sa inilagak ninyong pera. Okay, yung pong between 3 to 10% na yon ay depende pa rin po kung gaano katagal ninyo ilagay. Naiinganyo daw po si lolo, si kuya, kasi ang lalaki. Ang lagi po nating isipin, saan po bang institusyon na naglagay ka ng ganito, after 3 months, ganito agad ang kapalit. Hindi ninyo naiisip na yung ibinibigay sa inyong interest na yun, nanggaling din po doon sa ibang tao na nag-i-invest ng bago. Parang di ba po kayo ngayon yung grupo, 10 kayo, July 29. August 30, akala ninyo may return na. Hindi po ninyo alam, kukuha na naman po ng bago investor yan ng August para po yung iniisip nilang magiging interest or return sa inyo ng July ay kinuha doon at ibibigay sa inyo. Pero wala po lang talagang sariling pera o pinaglalagyan para po yung return ay maging legal. Hindi po kagaya yan ng talagang mga institusyon na yan po ay pinatatakbo ng maayos dahil po yan ay nag-finance din po ng mga negosyo kung bakit po tumatakbo ng ganito ang ating gobyerno. Hindi rin po marapat na lagi po tayo nasa isip, save. Diba po? Hindi rin po. Dapat din po tayong gumastos kasi yung paggastos po natin, yun din po naman yung dahilan kung bakit tumatakbo po ang ating gobyerno. The economy will only run in the expenditure. Di ba po? Kaya nga po meron tayong sinasawag na, pag meron po kayong kita, hindi naman po lahat sinisave yun kasi may tinatawag tayo na 20, 30, 50. Naku, ano yan 20, 30, 50? Okay, yung pong 20 ay lagi po ninyong bayad sa sarili. Yung pong 30 ay yung po yung pwedeng mga iba-ibang bagay na pinatatakbo ninyo para sa sarili ninyong pamilya. Okay? Yung pong 50, regular po yun na expenses. Bakit po laging merong 20? Kasi po pag hindi kayo magbabayad sa sarili ninyo, bukas, hindi po darating ng maayos ang bukas.
Lagi po ninyong iisipin na babayaran ninyo yung sarili nyo. Nakagawian lang po namin. Ako po, nakagawian ko lang pong sabihin yung word na bayaran mo yung sarili mo. Kasi minsan, yung word na savings, pasay na eh. Parang, magsisave ko, wala naman eh. So, bayaran nyo yung sarili nyo. Parang inutangan nyo yung sarili nyo. Imagine niyo ha, Monday hanggang Saturday, kung Saturday trabaho ninyo, pasok kayo ng pasok. Pag sweldo, bayad dito, bayad doon. Pagka sweldo ninyo, may hawak kayo 10,000, maglagay muna kayo ng kahit 1,000. Bayad sa sarili. Para ma-oblige mo yung sarili mo. Para ma-oblige mo yung sarili mo, bayaran mo yung sarili mo, isama mo yung sarili mo sa budget. Ayan. So, ang dami ho nating natutunan kay Tita Lisa, 20, 30, 50. At yung reminder niya, nung nagsisimula pa lang siya, i-apply natin in 72 hours. Final word, kasi lolang-lola na rin si Tita Lisa. So, pwede na ba mag-invest para sa mga apo? Yes. So, dyan tayo magtatapos. Anong masasabi natin sa kanila? Pagka po kasi mga lola na tayo, ang tawag natin doon is legacy. Legacy po natin para doon po sa ating mga mahal na apo. Sorry po, apo po talaga kasi tapos na po ako sa mga yes. Po. Mahal na po para po pagka dumating yung panahon, hindi po natin winawala yung obligasyon ng kanilang mga nanay at tatay. Hindi po, no? Tayo po bilang lola, sabi nga po kanina ni sister, marami na pong pera ang mga lolo at lolo. So, wag na po ninyong iwaldasyon kung saan-saan. Maglagay na po kayo ng investment na tatawagin nating legacy para dun sa mga apo. Saan po ilalagay yon? Yan na naman po yung tinatawag natin mag-invest kayo. Okay? Saan po? Depende po yon kung saan kayo nagtitiwala. Meron po kasing iba't ibang klase na pwedeng paglagyan. Wag na po kayo magpa-ehemplo kay lolo, kay lola, etc. etc. Kayo po, isipin ninyo, galing po dapat sa puso. Amen. Legacy so, po ang praise tawag the Lord. So, ang dami pa namin pwedeng matutunan at palagay ko sa ibang Lunes ay iimbitahan ka namin uli para alam namin at ma-perfect namin kung ano pa yung mga do's and don'ts kasi hindi natin yan natalakay in the near future po. Pero meron isang santo kasi no, na magandang modelo na yung needs lang at hindi yung wants. Siya ay yung katauhan ni Saint Francis of Assisi. He lived a simple life. Marangya sila, negosyante ang magulang, textile company, meron sila, and yet he lived a very simple life. Kasi alam niya, he is one with creation, na ang lahat ng duwadaan sa buhay ay galing sa Diyos. So ngayon, aanyayahan natin si Tita Lisa na mag-lead ng ating panalangin. Lord, help me to live this day quietly, easily, to lean upon your great strength, trustfully, restfully, to wait for the unfolding of your will, patiently, serenely, to meet others peacefully, joyously, to face tomorrow confidently, courageously. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So marami pa tayong matututunan sa mga darating pang Lunes ng buhay natin. We'll see you again next Monday. Salamat, Tita Lisa. Thank you. You're welcome. Sana po meron akong naituro, meron po ako naitulong. Amen. Bye-bye po. Bye.